Kamusta mga kaibigan, si Jesse Hu ito. Sa video na ito, mag-unbox, magse-set up, at magpapakita ako ng basic na gamit ng bago kong milling machine, ang Precision Matthews 728 VT. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Parang ilang taon na rin. Kaya napaka-cathartic ng buong proseso ng pag-setup na ito. Ay Brad, hindi ko kaya putulin. Oh, ito ang sirang katana. Huwag mo akong awayin. Sige, natanggal ko na ang gilid na yon. Napagtanto ko na pwede ko palang tanggalin lahat ng tornilyo at iangat ito. Wow, ito ba talaga yung sukat na naiwan ko sa mesa? Oo, yun nga. Siyempre, yun nga. Wow. Nakakatuwa talaga. Feeling ko ginamit nila mainit na pandikit dito. Sige, siguro hindi lahat, pero... Sige, kailangan ko ng tulong. Teka, hindi ako bumili ng ganitong dami. Ang Precision Matthews 700 at 28 VT ay itinuturing na tabletop mill. Hindi ito yung malalaking knee mill. Habang inaayos ko ito, kailangan ko ring buuin ang stand. Kasama ng mill na binili ko mula sa Precision Matthews, kumuha rin ako ng end mills, whey oil, drill chuck, malaking clamping kit, at 11 R8 collet na iba-iba ang laki. Aminin ko, hindi ako masyadong na-impress sa stand. Kaya naman nitong gawin ang trabaho. At hindi ako natakot na hindi nito kayang buhatin ng mill. Pero sa halagang binayaran ko para dito, inaasahan ko sanang mas matibay-tibay ito. Kahit manipis ang sheet metal, nagustuhan ko talaga ang mataas na kalidad ng leveling feet ng stand na ito. Hindi pantay ang sahig sa garahe, kaya kailangan ko itong pantayin para hindi umalog ang mill. Hello? Mamantika itong bagay na to. Wala tayong forklift o chain hoist, kaya gagamitin natin ang lakas ng braso para ilipat ito. Ang Precision Matthews 700 at 28 VT ay may bigat na mga 370 pounds. Kahit kaya ko namang buhatin, di ako nag-risk kaya pumunta ako sa Harbor Freight at kumuha ng engine hoist na kayang magbuhat ng hanggang 2 tonelada. Grabe, tutang na Nung bata pa ako, sobrang hilig ko sa mga Lego. Ngayon na matanda na ako, para lang itong adult na Lego. Isa sa mga astig na bagay tungkol sa engine hoist na to ay pwede mo siyang tiklupin para hindi siya masyadong kumain ng espasyo sa shop ko. Natanggap mo na ang Precision Matthews Bench Mill. May ilang kailangang gawin bago ko ito maiangat. At isa sa mga bagay na yon ay kailangan kong maglagay ng kahoy sa mill para hindi direktang dumikit ang strap sa mismong mill. Bigyan mo ako ng tatlo. Bigyan mo ako ng tatlo. Ayos ba? Uy! Sige, ililipat ko na ang paleta. Ayan na. Oh, malapit na tayo. Oh, yung astig nun. Nandito na tayo. Sige. Sigurado akong nagbabrowse ka minsan sa internet. Itulak. Sige, sige, sige. Sige, pwede mo bang dahan-dahang ibaba? Oo, kung mas marami pa. Dahan-dahan, mabagal. Dahan-dahan, dahan-dahan. Sige.
Sige, ibaba mo ng buo. Wag ng buo, wag ng buo. Pero parang, grabe ang oily nito. Alam mong masarap yan kapag balot sa mantika. Sa sobrang lapot na mantika. Matapos kong punasan ng meal at ikabit sa stand, handa na akong mag-install ng digital readout. Pagbili mo ng meal na may digital readout sa Precision Matthews, nakakabit na agad ang mga scale. Kaya ang kailangan ko na lang talagang gawin ay ikabit ang display na talagang maganda. Sige, kaya dito ito mauuwi. Isinasaksak ang X. Medyo iba pakinggan yan kung walang konteksto. Ito rin ang power cable na gamit sa PC. Baka literal na PC nga ito. Sige, sige, umiilaw ba dito? Oh. Oh! Okay, ngayon konektado na lahat. Kaya kung paikutin ko ito, may eksaktong sukat na ako hanggang sa bawat 0,2,000 ito. 20,000 bahagi ng katumpakan. Sobrang nakakabaliw yon. Sa ngayon, hindi pa pantay ang meal ko sa ganitong direksyon. Kaya kailangan kong siguraduhin na pantay ito. Meron ako nito. Dapat makatulong ito sa akin gawin yon, pero di ko alam paano gamitin. Aalamin ko kung paano ito gamitin. Sa tingin ko, itataas ko lang ito ng todo. Higpitan mo yan. At ngayon, ang prosesong ito ay tinatawag na tramming ng meal at mahalaga ito dahil kung hindi, tabingi ang puputol ng mga pamutol mo. At hindi talaga magiging patag ang mga piraso mo kung susubukan mong gawing patag ang mga ito gamit ang meal. Kailangan ko itong paikutin hanggang naka-zero na yan. Gawin ko rin yung isa ko. O naka-zero na rin dyan. Yan ay... Oh! Okay, medyo malayo pa tayo. Siguro kailangan kong gawing pareho ang nababasa nila. Ay teka, sobra na yon. Ay, halos nandoon na yon. Uy, ayos na yan. Nabayaran ko na si X, pero hindi ko siya naipadala. Ang sarap. Sige. Sige, sobrang bilis ng meal. Bilyong beses kaysa mano-mano. Kaya mabilis kang makakagawa ng mga slot para sa tangke at iba pa. Halimbawa, isipin mong gwardya ito at ipapasok ko ang tangko sa slot. Dati, gumagawa ako ng maraming butas, tina-file, at dahan-dahang inaabot sa tamang sukat. Ngayon, pwede ko nang i-mill ang channel at ipasok ang tang dito. Pwede ko nang gawing standard ang sukat ng mga tangko at masisiguro kung perpekto ang pagkakasuot. Gagamitin ko ang carbide end mill at quarter-inch na collet. Hindi ito ang pinakamalaking mill, kaya hindi ko pwedeng hiwain ang buong bagay. Mas mabilis talaga kung magbubutas muna ako ng maraming butas na magkatabi tapos saka ko imimil yung mga natitirang bahagi. Kung susubukan kong mag-ukit ng slot dito, aabutin talaga ako ng mga 4 hanggang 5 oras kung gusto kong maging perpekto ang pagkakagawa. Gamit ang milling machine, tiyak matatapos ko ito sa wala pang 20 minuto kahit unang beses ko pa lang. Zero ko muna lahat ng axis para alam ko kung nasaan ako. Gagawa ako ng parang 1 pulgadang slot gamit ang quarter-inch end mill. Kaya kailangan kong igalaw ng 3 4 pulgada. Tama? Para sa laki ng end mill na ito, kailangan ko ng 1,000 revolutions per minute. Sige, mukhang magdadagdag ako ng lubricant. At ngayon, magbubutas lang ako sa totoo lang. Okay, halata na may nagawa akong mali kasi hindi dapat nabali ang drill bit. Nagdududa na ako kung tama ang estima kong 20 minuto sa unang beses. Halatang ako ang pinakamasamang machinist.
Kaya sa halip na carbide agad, high-speed steel muna ang gagamitin ko. Sa tingin ko, mas maganda itong gamitin para matuto. Gawin natin ito ng maayos ngayon. 1,000 revolutions per minute. Uy, tingnan mo yan. Halos umikot? Oh. Ang pagbubutas ay hindi mahirap. Pero kung gagamit ng drill press, dapat magkalayo ang mga butas para hindi pumasok sa unang butas ang susunod. Pwede ko itong ilipat ng kalahati ng diametro. Sige, pupunta tayo sa 0.125 na kalahati ng diametro ang layo. Ayos. Ngayon kung bababa ako, makikita mo kung paano ako, kapag gumamit ako ng karaniwang drill bit, agad itong lilihis sa unang butas. Ngayon, magagawa ko na lang dito mismo ng walang masamang mangyayari. Kita mo may dalawang magkatabing butas. Butas siya nakatabi ng isa pang butas. At ngayon, pwede ko nang ilipat ang mesa ko ng mga 0.15 hanggang 0.25. Mas mababa pa sa 10 minuto may slot na ako sa tangke. Pero kailangan ko pang alisin ang mga umbok. Dati, file ang gamit ko. Pero ngayon, pwede ko ng email at makuha ang perpektong magkaparehong gilid. Wala akong ideya, kaya tingnan na lang natin ang mangyayari. Sa tingin ko, kaya kong magtanggal ng mas makapal. Siguro 40,000. Sige, imimil ko na lang sabay-sabay yung huling 100,000 daw at tiwala akong maganda ang kalalabasan. Ayos. 15 minuto lang, may perpektong parallel na slot na 1 kapat-pulgada ang lapad. Bakit hindi ko ito kinuha noon pa? Hindi naman talaga ganoon kamahal ito. Sige, gusto ko talagang makita kung gaano ka-eksakto ang meal kaya tingnan natin ang lapad nito. Dapat ay 1 pulgada ito at ito nga ay 1 pulgada at 1 thou. Grabe ang astig nun. Tingnan natin kung gaano ito kalapad. Dapat ay 1 kapat ng pulgada. Wow, pasok yan sa 7 thou. Ano ba ang karaniwan mong... Hindi naman sa hindi ko kayang makuha ang perfect fit-ups, pero ang makakuha ng perpektong parallel na slot na ganito, eksaktong 10 ang sukat. Hindi mo talaga magagawa. Yan gamit lang ang file. Maliban na lang kung maglalaan ka ng ilang araw sa sobrang higpit ng bawat pasada. Hindi mo makukuha to gamit lang ang file. At nagawa ko lang to gamit ang mill kahit hindi pa ako magaling mag-machining. Mga 20 minuto lang. Grabe ang lupit nun. Sige, ilang araw na rin ang lumipas. Ang ganda ng packaging, grabe. Tignan mo yan. So nakuha na natin tong bagay na to. Ano? Wow, ang nakakatawa pala nito, hindi kasama yung mismong carbide sa loob ng bagay na to. O tingnan mo ang sikip ng pagkakabit. Sige, ganito lang siya ilalagay. Ayan na. Isipin mo na lang na may mga bagay dito na dapat nandyan talaga. Grabe ang astig nun. Tignan mo yan. Tingnan mo ang dumating sa koreo. Magagandang carbide insert para sa stainless steel. Ang ganda kasi bawat gilid pwedeng gamitin, kaya parang may 4 na po akong insert, hindi lang 10. Mukhang hindi ko na kailangang bumili ng insert habang buhay. Ayos, tingnan mo yan. Sige.
Walang nararamdaman ang makina. Tingnan mo yung mga tipak. Tingnan mo ang kinis ng ibabaw niyan. Tingnan mo yan, ang kinang... Sige, madali lang ang 20 haw na hiwa. Susubukan ko namang gawing 40 haw at tingnan ang resulta. At itataas ko ang RPF sa mga 900 hanggang 1,000. Grabe! Okay, may pagyanig doon. Kailangan ko sigurong bagalan. Mas malala ba o mas maganda? Hindi ko masabi pero sa tingin ko mas malala talaga. Siguro 1,000. Mas malala talaga yon. Sa tingin ko, 800 sa 30,000 hiwa ang pinakamaganda. O, ito lang ang gusto kong ipakita sa video na to. Sa tingin ko, sa mga susunod na taon baka gusto kong mag-upgrade sa full-size na email. Pero ngayon, tapat na ito para sa laki ng shop ko. Halatang halata na wala talaga akong ideya kung paano gamitin ang bagay na to. Kaya kung may mga tips at tricks kayo para sa milling machine na dapat kong malaman, pakilagay na lang sa comments. Babasahin ko lahat yon. Mukhang madami pa akong mababasag na end mills sa mga susunod na video. Sana bumaba na yung bilang na yon habang tumatagal. Pero ayun,